Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya dito sa Karangalan Village, Pasig City. Ang ating parokya, Immaculate Conception Parish. Ganon din, nais kong batiin ng magandang gabi ang mga kapatid natin mula sa iba't ibang dako at iba't ibang parokya, dioceses ng Pilipinas. Good evening po sa inyong lahat. Buwabalik po tayo para sa gabing ito para sa pagpapalalim ng ating kaalaman patungkol sa turo ng simbahan. Marahil nakita na ninyo ang tinatawag na tema sa gabing ito. Ang temang ito ay patungkol sa ikatlong bahagi ng tinatawag natin the Sacrament of Christian Initiation. Tapos na natin pag-aralan ng binyag, tapos na natin pag-aralan ng kumpil. We go now to the Sacrament of the Holy Eucharist. Ang bahaging ito, kung tutuusin, ay maraming parte. No? We will talk about the Eucharist, the communion. We will also talk the real presence of our Lord. We will talk about the Mass. No? Kaya sabihin ko, we will divide this into 4 or 5 parts ang tema ng Eucharistia. Sa gabing ito, bago tayo magsimula at magdasal, ang tema natin ay the Eucharist, the mystery of faith and love. Maglaan muna tayo ng saglit para magdasal. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit that we discern what is right and ever to rejoice in His divine consolation to the same Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, muli katulad ng aking nasabi, sa gabing ito, ang ating tema ay tungkol sa banal na Eucharistia. Ang Eucharistia bilang misteryo ng pananampalataya at pag-ibig. Balikan muli natin ang kompendyo ng Simbahang Katolika. The Compendium of the Catechism of the Catholic Church, point 271. Ito yung katanungan. Dito sa loob ng simbahan, siguro dapat may mag-operate sa inyo para masundan niyo ako. Ha? Nakalagay ang katanungang, what is the Eucharist? Ano ang Eucharistia? The answer of the Catechism is this. The Eucharist is the very sacrifice of the body and blood of the Lord Jesus, which He instituted to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until His return in glory. Thus, He entrusted to His church this memorial of His death and resurrection. It is a sign of unity, a band of charity, a paschal banquet in which Christ is consumed. The mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us. Sa sagot na ito ng mismong katekismo, napaka-konkreto, napaka-detalye. At masasabi natin, oo, may kalaliman. Parang nga siguro sa iba, no? Ay ito ang unang pagkakataon na marinig, ganun pa lang yung Eucharistia. But again, we will deal on this. Understand every part of the answer of the Catechism. No? Hati-hatiin natin para lubos na maintindihan ang mismong tugon ng katekismo. Sabi rito, una sa lahat, the very sacrifice of the body and blood of the Lord Jesus. Sa makatuwid, kapag tayo pala dumadalo ng misa,
dumadalo tayo doon dahil nais natin na masaksihan ang mismong sakripisyo na ginawa ni Jesus. Anong sakripisyo ang tinutukoy dito na ginawa ni Jesus? Naalala nyo, noong araw na siya ay pinagpakasakit, noong siya ay pinako sa krus, noong siya ay namatay sa krus. Ito mismo ang nangyayari sa misa. Kaya nga minsan nakakalungkot, mapansin, makita sa ating mga simbahan na maraming Katoliko hindi alam ang tunay na nangyayari sa misa. And sad to say, no, that consciousness, even to us priests, no, minsan nawawala. Bagaman alam na dapat ang misa ay siyang mismong sakripisyo ni Jesus. Pero nawawala iyon. Bakit? Because we want, I don't know if we want, or the priest wants, or I don't know, no, maaaring may dahilan. Pero hindi nawawala na ginagawa ang misa bilang show. Show. Talaga, Father, how can you say na pwedeng mag-show ang misa? Una, pag ang hilig nating magpalakpak sa misa, I don't know for what reason. May mga ganun. Or, ginagawa ang misa na ano, dapat may patawa. Dapat light ang feeling. We can have a lot of things to integrate in the Mass. But the Mass, first of all, is not our action. It is Christ's action of redemption. Kaya pag sinabi mo sa akin na, Father, nabuboring ako sa misa, Father, nakakatulog ako sa misa, Father, hindi ko naintindihan ng misa, dapat lively, dapat ganito. Ask yourself, do you really understand what the Mass is? Because if we only understand what the Mass is, being the very sacrifice of the body and blood of our Lord, Jesus Christ, you would give the right adoration, the right attitude of gratitude, because Jesus died and offered His life for me and for you, for all of us. Yun ang sinasabi na unang bahagi. Then, the catechism continues. This very sacrifice now of our Lord, He instituted to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until His return in glory. Siya mismo ang nagtatag na ang kanyang sakripisyo ay mapalawig, no? Perpetuate, hanggang sa muli niyang pagbabalik, taglay ang kadakilaan. In other words, si Jesus ang may gusto. Kaya nga mamaya, when we go deeper, paano naging gusto ni Jesus? We will learn that during the institution of the Eucharist. Pero dapat maging maliwanag sa atin sa puntong ito, siya ang nagtatag, siya ang may gusto hanggang sa pagbabalik niya. At para iyan na gusto ni Jesus na mapalawig ang mismong sakripisyo niya sa krus hanggang sa kanyang pagbabalik, linagay ng katekismo. Thus, He entrusted to His church this memorial of His death and resurrection.
ipinagkatiwala niya ngayon sa kanyang simbahan ang kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Sa puntong ito, no? Pinapaalalahanan tayo na iisang simbahan lang ang pinagkatiwalaan ni Jesus. Ang simbahang tinatag niya, the church. Kaya mapapansin nyo, sa ibang sekta, wala silang misa. The famous Victory Church right now, the Christian Community Fellowship right now, mga nagsusulputan iyan. Iglesia ni Cristo, dating daan, they keep on studying the Bible while we are celebrating everything that what the Bible contains. Yun ang pagkakaiba. Kaya ang talino ni Jesus, well, of course, bilang Diyos, no? Ipagkatiwala ito sa simbahang tinatag niya. Humirang siya ng mga tao na magpapatuloy ng kanyang gawain dito sa lupa. So when we talk about priesthood, palagi yan, may ugnayan, the priesthood and the Eucharist, para ipagpatuloy. Kasi kung walang pare, walang Eucharistia. Kaya ito minsan, ang hindi naintindihan ng marami sa ating mga mananampalatayang Katoliko. Bakit dumadalo tayo sa misa? Bakit ang misa ganito? Because we are not only studying the Bible and the Mass. We are already adoring Jesus. Thanking Jesus in the way na gusto niya. Siyang may gusto kung paano siya parangalan, kung paano siya pasalamatan. Dapat maunawaan natin yan. Bakit? No? Kasi minsan tayong tao nasanay sa kondisyon na gusto natin. Halimbawa, ganito ang gagawin mo pero dapat ito rin ang kondisyon ko. No? Concretely, mangungutang, yung mga mangungutang yan. Ha? Pautangin mo. Pag pinautang mo na, sila magsiset, uy, pwede ganito lang bayad ko, pwede sa ganyan. Pinautang ka na kung ba mag-set ng kondisyon. Kaya minsan, yan ang ginagawa rin natin sa Diyos. Niligtas tayo ni Jesus, pero ang pamamaraan ng ating pagpaparangal at pagpupuri sa Kanya, nakadepende sa atin. Well, that's not the case. Ginawa ni Jesus na itatag ang Eucharistia bilang pamamaraan ng ating pasalamat sa Kanya. And we continue. It is a sign of unity, a band of charity, a paschal banquet in which Christ is consumed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us. Ngayon, pinapaliwanag sa atin na sa mismong Eucharistia, na ipapahayag ang ating pagkakaisa. Bakit? Kasi nga kung tumatanggap tayo ng Eucharistia, ang tawag natin communion. We commune. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa kay Jesus, ang nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa ating mga kapwa mananampalataya. Maliban doon, nabubuo ang tinatawag na the band of charity. But at the same time, it is a paschal banquet. Bakit? Kasi ginugunitan natin ang kanyang precisely pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pagtitipon na iyon. Kung saan, sasabi rito, Christ is consumed. Tinatanggap si Jesus. Pero sa pagtanggap kay Jesus, ang ating isipan, pinupuno na niyang grasya. At hindi lamang iyon, tayo binibigyan ng katiyakan na makamit ang buhay na walang hanggan. Napaka-comprehensive ng sagot ng katekismo, pero napaka-diretsyong mga punto
tungkol sa pananampalatayang Katoliko na meron tayo. We should be grateful to the church, no? How the church explains our faith. And this part, no? The Eucharist. Now we go to the introduction. So, let us just pass through the introduction. The sacrament of the Eucharist is the sacrament of sacraments. Ang Eucharistia ay sakramento ng mga sakramento. Bakit? Dahil kung tutusin, sa mga sakramento, bagaman si Jesus ang naroroon, siyang gumaganap sa pamagitan ng pare. Pero sa Eucharistia, si Kristo ay presente mismo, hindi lamang sa pare, kundi doon mismo sa tinapay na binibigay sa atin. Not only that, no? All sacraments, sabi nga, can be celebrated within the Eucharist. Lahat ng sakramento. So the most important of all sacraments, because it contains God's grace, as do all the other sacraments, and also the author of grace, our Lord Jesus Christ. Yan. Hindi lamang si Jesus ay naroroon, pero ang kanyang mismong presensya sa Eucharistia ay pumaparoon. It's a play of words, but it is what it is. Ganon at ganon yun. Now, we know this not through our senses, but through faith. Because God Himself says it to us. Ito yung sinasabi na mismong Jesus ang nagtatag. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Kung ating kukunin ang katuruan ng simbahan mula sa dokumentong Lumen Gentium, sabi rito, the Eucharist is the source and summit of Christian life. No? Palagi natin naririnig, no? Ang misa ang pinakamataas na uri ng dasal. No? Pero pag tinanong mo bakit siya pinakamataas na uri? Paano siya naging mataas na uri? You know, as Catholics, we have to explain it. Well, because from the document Lumen Gentium, it says, the source and the summit, yun na, pinakamataas of Christian life. And that taking part in the Eucharistic sacrifice, the faithful offer the divine victim to God and offer themselves along with it. Dahil sa misa, pinakamataas na uri, dahil mismo si Jesus na anak ng Diyos ang nag-aalay ng kanyang sarili, tayo nakikiisa lamang. So let us now go to the main ideas for tonight. Number 1, the Eucharist is the source and summit of the life of the church. Unawain natin ito, nabanggit ko kanina. Anong ibig sabihin? Bilang source, pinagmumulan. Summit, bilang rurok. The Eucharist is the heart of the church. The most blessed Eucharist contains the entire spiritual boon of the church. That is Christ Himself. Ito yung kayamanan natin bilang mga Katoliko. Mismong si Jesus ay naririto. Kaya nga, pumunta ka sa kahit anong tinatawag na lugar ng mga ibang sekta, gaano man kalaki yan, kahit yung tinatawag na iglesia ni Manalo. Pag pinuntahan mo doon, tanong mo, nasaan dito ang Diyos? They cannot pinpoint. No, ang Diyos, nandyan yan, all-knowing, all-present. But for us Catholics, you enter any church, and we can always say, the Lord is in the tabernacle. The Lord is in the tabernacle. So God is with us. Literally, ang Panginoon sa atin. Bakit? Dahil sa bawat piraso ng tinapay na iyan, na dumadaan sa misa through the consecration, ang ordinaryong tinapay na iyan ay nagiging katawan ni Kristo. Now, for this reason,
The other sacraments, as well as every ministry of the church and every work of apostolate, are tied together with the Eucharist and are directed toward it. Sa isang dokumento ng simbahan, number 5, Presbyterorum Ordinis, anong sinasabi doon? Why is the Eucharist the source and summit? Precisely. Dahil lahat ng mga sakramento, they are tied to it. Papansin nyo, pwede kang magdiwang ng binyag sa labas ng misa, pero pwede ka rin magdiwang ng binyag sa loob ng misa. Ang ginagawa natin palagi ay nasa labas ng misa. Kumpil. May mga bishops na gumagawa ng kumpil sa labas ng misa. Ibig sabihin, walang misa, kumpil lang. Pero nasanay tayo rin na dapat at maganda na ang kumpil sa loob ng misa. Kasal. May mga kasal na tinatawag na outside the mass. Ibig sabihin, kasal lang talaga. Yung sabi ko nga na 15 minutes, kaya kong tapusin. Pero sakramento yun. Pero may mga kasal naman na talagang dapat may misa. So, tied yun. Mga sakramento. Okay? Next. Number 2. The different names of the sacrament. The inexhaustible richness of the Eucharist is shown by the different names applied to it. Maraming pangalan ng Eucharistia. We can call it the Eucharist, the Lord's Banquet, the Holy Sacrifice, Communion, and the most famous that we know, the Holy Mass or the Mass. Ang mga pangalan na iyan na tawag natin sa Eucharistia, may mga kahulugan. The Eucharist itself, which means an act of thanksgiving to God, came from the word Eucharistein in Greek. Tinatawag rin ng the Lord's Banquet, ang hapunan ng Panginoon, because it was instituted by Christ in the Last Supper on Holy Thursday. Tatandaan natin bagaman ang misa ay huling hapunan o itinatag ng huling hapunan, hindi ang nangyayari sa misa huling hapunan, kundi ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Yun dapat ang maging maliwanag. Kasi minsan nakatutok lang ang iba sa idea, no, that is the Last Supper. No, it's more than the Last Supper. The Eucharist was instituted in the Last Supper, but it was not the Last Supper. It is not making present the Last Supper, no. It is making present the sacrifice of Jesus on Calvary. Yun dapat ang maintindihan at maunawaan natin. Third, the holy sacrifice, because it makes present the only sacrifice of Christ on the cross. Unawain natin na tinatawag natin ito holy sacrifice dahil ang mismong sakripisyo ni Kristo na nangyari sa Kalbaryo ay ginugunita natin. Minsan, baka na lang sa kalaman ng lahat. Minsan ito alam ng marami. Bakit ang ating mga altar ay merong tinatawag na palapag o hagdan? Bakit ang altar o sanctuary mas mataas doon sa kinatatayuan ng mga dumadalo sa misa? Well, the reason is simple. The sanctuary, mas mataas siya dahil the sanctuary represents Mount Calvary. Anong nangyari sa bundok ng Kalbaryo? Sa bundok ng Kalbaryo, doon si Jesus nag-alay ng kanyang sarili. Doon si Jesus. Anong nangyari kay Jesus? Ipinako sa krus. At ito pa, hindi lamang siya basta ipinako. Doon si Jesus,
nagpakasakit. Doon si Jesus namatay sa krus. Kaya nga, minsan hindi ito na nakakaligtaan lang siguro. Pero alam niyo po, sa lumang urik ng misa, I've been celebrating the old rite of the Mass for 12 years already. Isa sa mga dasal ng pari bago umakyat ng altar ay napakaganda. Sinasabi doon, Introibo ad altare Dei, no? I will go into the altar of God. And then the server would answer, Ad Deum coeleti ficat juventutem meam. To God, who gives joy to my youth. And then a long prayer coming from Psalm 42, verses 1 to 5, the priest will start, Judica me Deus. It's a long prayer. Sagutan yung sakristan at ang pare. And then there is this part wherein the priest will say, Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me dedoxeron et adoxeron in montem sanctum tuum. Siya sabi ng pare, Send forth thy light and thy truth. They have conducted me and brought me unto thy holy mount and into thy tabernacles. Dinadala mo ako sa iyong banal na bundok. Banal na bundok. Ang ganda, it captures, no? Na ang nangyayari pala sa misa, sa pangakyat ng pare, pumupunta mismo sa Kalbaryo. No, that prayer prepares the priest precisely to offer the sacrifice of Jesus. Kaya minsan, with this advent of the masses that we have, removing altar rails, mapapansin mga simbahan, nung dati may harang. Because that is precisely to separate the most holy of holies. Pero mapapansin nyo ngayon, dahil na walang harang, pagkatapos ng mga malakihang binyag, patapos ng malakihang kasal, akyatan sa altar, papapicture. Wow. Pag sinaway mo, magagalit. Kasi ang nakalungkot, maraming Katoliko did not realize anymore that the sanctuary, by the word sanctuary, banal. And only ministers can go there. No? Ang mga itinalagang ministro. But anyway, this time, who cares? Parang wala naman. Walang pare na nagtuturo, walang paring tumutuwid, hayaan na lang natin. So when we do not teach these things, anong mangyayari? Lay people will not know it. At yun ang nakakalungkot. Bakit? Kasi dapat malaman pero hindi tinuturo. Fourth word, communion. It is called communion because we unite ourselves with the same Christ when we receive His body and His blood. Tinatawag, it is a great manifestation. Kanya-kanya, sinabi, di ba? Band of unity. A sign of unity, band of charity. Dahil kapag tumatanggap tayo ng komunyon, anong nangyayari? Tinatanggap natin si Jesus. Tayo ngayon mayroong pagkakaisa kay Jesus. Pero maliban dyan, ang bawat kasama natin na nagsisimba, merong tinatawag na pagkakaisa kay Jesus. At yun ang magandang alalahanin natin. Kasi kung mapapansin nyo, bago tayo magkomunyon, there is a very short rite na minsan nakakaligtaan natin.
O hindi na itatanong, Father, bakit sa misa, nagbibigay tayo ng tanda ng kapayapaan? Yeah. Peace be with you. Peace be with you. Simple. Because after that, you will receive the communion. Are you really in communion not only with Jesus, but also with your brothers and sisters in faith? Ang pangit naman nun, matatanggap ka ng komunyon, pero kanina, yung katabi mo dahil sinisingil ka ng utang, galit ka. Ay, gano'n naman minsan, di ba? Sino may utang, siya pa galit sa nagpautang. So examine ourselves, no? Communion. Fifth, Holy Mass. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito, pero bakit nga ba tinatawag na Holy Mass o Misa? The reason, because when the faithful are dismissed at the end of the Mass, they are sent, ibig sabihin, mission, to do God's will in ordinary life. Kaya nga sa Latin, ang ginagamit na word ay ite missa est. Ite missa est. Sasabi na natin, go and announce the gospel of the Lord. You know, minsan mga translation, kahit gaano kaganda, minsan di talaga nakaka-capture. But there is this priest who's really expert in Latin and at the same time knows how to explain it theologically. Ang ginagamit niya ay, go, your mission begins. Yan yung sinasabi. Go, your mission begins. Okay, we go now to the third main idea. The institution of the Eucharist. Nasabi natin kanina, mismong si Jesus nagtatag ng sakramentong ito. Kailan? Jesus instituted the Eucharist on Holy Thursday during the Last Supper. Jesus had already announced to the disciples at Capernaum that He would give them His own body to eat and His own blood to drink. Ewan ko, naalala niyo yan, no? But in John 6, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang haba na pangangaral ni Jesus na yan. Ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Sinabi niya na. Kaya nga ang tanong doon ng mga alagad pagkatapos, Panginoon, paano namin kakanin? Paano namin? Hanggang sa punto na they decided, mahirap tanggapin ang katuroang ito. Iniwan si Jesus. Pero ang mga alagad niya, tinanong niya, kayo, iiwan niyo rin ba ako? Anong sagot nila? Panginoon, saan kami pupunta? Because they do not know precisely paano ibibigay ni Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang dugo. Until that night, wherein our Lord instituted. Anong nangyari? During the Last Supper, He said, this is my body. Sinabi niya. The same way, tatandaan natin, nang sinabi ni Jesus, this is my blood. Naalala niyo? Sa wedding at Cana, kung kayang gawin ni Jesus ang tubig para maging alak, kaya niya rin gawin ng alak maging dugo niya. Kaya yan ang tinataglay nating panampalataya. We believe that in every celebration of the Eucharist, the body of our Lord becomes present. The blood of our Lord becomes present.
Kaya kapag ang katawan at dugo ni Kristo, nariyan sa atin, ito palagi yung pinapaalala, give the proper reverence, lalo na kung lingkod ka ng simbahan. Minsan sa kakulangan talaga, kahit lingkod ng simbahan, nagdiriwang ng misa. Just remember this. May sakristan ba naman dumaan sa likod? Ano yun? Eh makikita mo live. Na hindi man lang nag-genuflect. Na hindi man lang magbigay ng papugay. What can you say about that? Simple. Ang lingkod na ito, naturuan mag-serve, pero hindi naturuan ng turo tungkol sa Eucharistia at anong nangyayari. Same. I've been to four parishes. Cathedral, Perpetual, Our Lady of the Poor, this is my fourth. Every time, been assigned. Ang kulang talaga, formation. Makita mo mga lay, sorry sa mga lay Eucharistic minister, I think you should be grateful now, no? At ako nagpapasalamat sa inyo because you listen. But I feel sorry kapag maimbitahan akong dumalo ng misa sa ibang parokya, magnovena. Wow, terrible, no? Hindi alam ng lay minister. Give you an example. Hindi ko na lang kinulang attention, hindi naman ako parish priest doon. 2 days ago, 2 days? Yesterday? 2 days ago. I was invited to say Novena Mass. So since kunti lang man dumalo, kayang-kaya na lang namin dalawa, ako at ang isang lay minister, no? Dalawa lang ang siborium na hinanda. I consecrated, I celebrated Mass, that's consecrated. May lay minister ba naman, na dahil hindi nabigyan ng siborium, kumuha ng siborium? Boy! Kumuha ng siborium, kumuha ng tinapay, nag-distribute ako. Hey, what are you doing? Bakit po, Father, may mali po? Sabi ko, sige na brother, pahinga ka na lang. Parang, excuse, huwag mong gawin yan. I feel sorry. Kasi kung itong tinuturo ko, nakarating sa mga lay minister na ito, sa inyong lingkod, you would be thankful. Pero kung papairalan natin palagi, I know how to serve, but you do not know the doctrine of the Catholic Church, I will feel sorry for you. You are serving, but you do not know what real service is in the church. Sipin mo yun. Kaya attitude ko ngayon, dati, nang bata-bata pa ako, patay. Nagagalit ako ngayon, sige na, patawarin ka ng Panginoon sa ginawa mo. Because lack of formation. And that is precisely, my dear brothers and sisters in Christ, why I'm giving this. Why I'm giving this. Paulit-ulit na lang. Kasi alam ko, meron at meron pa rin matututunan at meron pa rin matututo. So Jesus Christ is there because He wanted to, He instituted. So take this, no? The words, or rather the narrative of consecration or institution of the Eucharist can be seen in the Gospel of Matthew, can be seen in the Gospel of Mark, can be read in the Gospel of Luke. Ito nandito ngayon. But in the Gospel of John, wala doon. Tataka ka. Pero nandun rin sa sulat ni Apostol San Pablo, 1 Corinthians 11. Saint Paul. Now we go to fourth main ideas. We talk about the liturgical celebration of the Eucharist. Keep in mind that at that night when our Lord instituted the Eucharist, our Lord did not only say, "This is my body, this is my blood." Our Lord also added,
giving that command, that mission from Jesus. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. That is the reason, my dear brothers and sisters, kung bakit para sa ating mga Katoliko, ginagawa natin ang misa, ipinagdiriwang natin ang misa, hindi dahil sa gusto natin. Dahil gusto ni Jesus, nagunitain siya, naalalahanin siya. Kaya nga, kung maliwanag to sa atin, mananabi ka palagi araw-araw, knowing that Jesus becomes present. Alam mo na si Jesus nagiging presente. Mananabi ka na ano? Nasalubungin si Jesus. Pero kung wala pa sa iyo yung pananampalataya, recognizing that Jesus is present in that piece of bread, wala lang. Every Sunday lang ako magsisimba. Yun lang naman ang minimum na kailangan, di ba? But it's not a matter of being minimum. It's a question of love. Kung si Kristo, sa lubos niyang pagmamahal sa atin, inalay ang kanyang sarili sa krus, ngayon, hindi ka ba nananabik na si Kristo mismo matanggap mo? Now, it is not a mere commemoration, but the realization of the memorial of Christ, of His life, of His death, of His resurrection, of His intercession with the Father, which is accomplished in the Eucharist. Alam niyo, may nagsabi sa akin one time, an elderly priest, no? Sabi niya, alam mo ba na ang lingwahe natin sa Tagalog, kapos talaga? Sabi ko, Father, what do you mean, kapos? Kasi yung ginagamit natin sa misa na salita ay ginugunita, inaalala. Ito yung sinasabi dito, it is not just a commemoration, but the realization of the memorial. We are making present, no? Hindi lang natin inaalala ang isang nakaraan na pangyayari. Kung hindi, ang isang nakaraan na pangyayari ay ating inilalagay sa presente. Yun ang nangyayari. Di mo man nakikita na si Jesus duguan. Di mo man nakikita si Jesus na nakabayubay sa krus. But that is what is happening in the Mass. Kaya sabi na, kapos ng lingwahe natin, kapos pa ang ating paningin. Only the faith will dictate us what is really happening in the Mass. Kaya kahit anong lingwahe ng misa, halimbawa, mapunta ka Tugigaraw, mapunta ka Mindanao, iba-iba ang pagdiriwang ng misa. Regardless of the language, as long as you know that the Mass is the memorial of Christ's life, death, resurrection, and intercession of the Father, you understand and you are attending the Eucharist. Now, the broad outline of the celebration of the Eucharist had already been established by the middle of 2nd century, according to the testimony of St. Justin, the martyr. It has remained unchanged up to our day. Ang pagdiriwang ng misa, sa simula't simula pa, lalong-lalo ng 2 siglo, inayos na nila. Paano nga ba ipagdiwang ang misa? Mahabang kasaysayan yan. Nagkaroon man ng mga pagbabago, but the essential part, hindi nawawala. That the Mass is the memorial of our Lord's passion, death, and resurrection. Fifth main idea. The Eucharist being the unbloody renewal of the sacrifice of the cross. Nabanggit ko na kanina dahil mismo sabi ng katekismo, the Eucharist is the sacrifice of Jesus. But keep in mind, every time we celebrate the Eucharist, it is unbloody renewal. Wala kang makikitang dugo.
na dumadanak. Bangaman yan ay mismong sakripisyo ni Kristo sa krus. Bakit? Jesus offered to God, the Father, the sacrifice of His own life by dying on the cross. Now, even though the value of Christ's sacrifice on the cross was infinite and unique, the Lord wanted it to be perpetuated so as to apply the merits of the redemption. Pwede nang sabihin ni Jesus, nagawa ko na yan. Isa lang yun at hindi na mauulit pa. Pero ninais niya rin na palawigin, ipagdiwang muli, making it present. Bakit? Dahil ang merito ng kanyang pagpapakasakit, mapakinabangan natin hanggang sa wakas ng panahon. Again, si Jesus ay may gusto. Hindi ang simbahan, hindi ang Santo Papa, hindi mga obispo, hindi mga pare. Si Jesus. Jesus instituted the Eucharist not to perpetuate the Last Supper. Tandaan niyo po yan. Hindi ninais si Jesus na palawigin ang huling hapunan. E anong gusto niya? The Eucharist is the unbloody renewal of the sacrifice of Calvary Himself. Katulad ng sabi ko, sa bawat misa, ang nangyayari ay ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Likewise, the Eucharist is the sacrifice of the church. Because being the body of Christ, she participates along with her head, who is Christ. Kaya tayo ngayon, bilang katawang mistiko ni Kristo, kapag si Kristo ay nagpapakasakit, o kapag tayo nagdiriwang ng misa, sakripisyo rin natin iyon. Dahil kung anong ginawa ng ulo, ng pinuno, ay ginagawa rin ng katawan, at ito ay ang simbahan. Ika-6, the sacrifice of the Eucharist and that of the cross are essentially one and the same. Kung anong nangyari sa krus, anong nangyari sa misa ngayon, iisa lang iyan. Bakit? 3 reasons. Between the Eucharist and the sacrifice of the cross, there is an essentially identity and accidental distinction. Essential identity. The priest is the same. It is Christ offered Himself alone on Calvary, wherein at the Mass, the accidental distinction is the priest. But through the priest, ginagamit ang pari ni Jesus para isakatuparan ng sakripisyong iyon. Kaya nga mapapansin nyo sa misa, hindi sinasabi ng pare, this is the body of Jesus. Ano sinasabi ng pare? This is my body. The same priest, but accidentally, dahil ibang pare, in a sense na ibang pagkatao niya, yun lang pagkakaiba. But the same priest is Jesus. Second reason, the victim is the same. Christ immolated Himself on the cross in a bloody manner. So Jesus, nakabayubay sa krus, duguan, sakripisyado. Sa misa, ganun din ang nangyayari. Kaya lang, ang pagkakaiba, walang dugukan na makikita na dumadanak. Just imagine, no? The priest holding the body of Jesus and immediately kumalat ang dugo. Ako, that's the greatest miracle that tayong maninimba ay makasaksi noon. Third reason, on the cross.
Christ redeemed us from our sin and won for us the merits of salvation. During the Mass, these merits are bestowed upon us. Gusto kong bigyan din ito kasi minsan, no, ang iba nasanay na kasi na dumalo sa misa online. Pag tinanong mo, do you receive the merits they're attending online? Ako minsan sasabihin ko na, well, it's not the same. You are not attending the Mass. You're just following the Mass. Binigyan lang yon during the pandemic because we cannot be, no? To follow the Mass, but sa the Mass. Katulad niya ng gamit na analogy ng isang kaibigan kong pare. Alam niyo, ganito lang yan. Napanood mong commercial ng Burger King, ng hamburger sa TV. Napanood mo. Napatikim ka pa. Kinagat mo pang hangin. Ngayon ang tanong, natikman mo ba? Nabusog ka ba? That's a big difference. So the merits, iba doon. 7, the finality or purpose of the Mass. The Mass has 4 aims. May 4 na dahilan bakit tayo dumadalo ng misa. To worship God, to give thanks, to make petitions to Him, and to ask Him to pardon our sins. Nilalaman niya ng misa. Kaya nga, kapag tayo nasa misa, we should be aware of this, that the main purpose why we are here, magpuri sa Diyos. Ang ganda minsan, no? Kapag buong sambayanan, inaawit, papuri sa Diyos, lahat. Pero minsan may mga dumadalo sa misa. Walang pakialam. Nagpuri ka ba talaga sa Diyos? May mga ganon. Ang biyo naman, sobra naman. Pagpapuri sa Diyos, gusto lahat. Huy, taas yung mga kamay nyo. May mga extreme talaga tayong mga kapatid sa panampalataya. But anyway, what is important, understand this. You are there to worship God, to thank God, to make petitions, and to ask pardon. Now, we can unite our daily endeavors to the Mass and live with the same sentiments that Christ Himself had on the cross. Ang mismo nangyari sa misa ay pwede nating tularan. Paano? Buhay sakripisyo, buhay pag-aalay, buhay pasalamat. Lahat ng iyon na taglay ni Jesus. Pwede natin maging bahagi ng buhay. Kaya nga, sa puntong ito, naalala ko lang, no? Dahil sa binyag, nakikisa tayo sa tinatawag na 3 functions of Jesus. We share in His kingly, priestly, and prophetic function. Bilang pare, dahil sa binyag, kaya natin mag-alay ng mga sakripisyo natin, mga paghihirap natin. At ka mga paghihirap na iyon, pwede natin iugnay palagi sa bawat misa na nangyayari. At yan kagandahan. Ngayon, habang nagaganito tayo, merong bahagi talaga sa mundo nagbimisa ngayon. Kaya tandaan nyo yan. Kapag nahihirapan ka sa puntong iyan, just imagine, Lord, may nangyayaring misa na sa isang bahagi ng mundo. I unite my pain, my agony, my sufferings to that Mass that is celebrated in that specific part of the world. So, narating natin mga kapatid, ang dulo na naman ng ating pagpapaliwanag ngayong gabi. We always end the resolution for Christian life. Bago tayo pumunta dito, paalalahanan ko na kayo, you can now send your questions about our topic or any questions about the faith. But to end, let me share with you resolutions to move forward. Number 1, try to attend the Holy Mass as often as you can. Wag lang tayo makontento na linggo na lang dumalo. Lalo-lalo na kung wala naman tayong ginagawa
o wala na tayo, hindi na tayo nagtatrabaho, pumapasok sa opisina, attend the Mass. O kahit tayo tumatrabaho na, if we have time, malapit sa ating opisina, pagkatapos magtrabaho, kung mararat na natin, try to attend the Mass. And if we attend, make sure that you have this three attitude. Be conscious when you're attending. Be active when you're attentive. And have that participation, fruitful participation when you're attending. Second, that I can recommend as a resolution, unite your small daily sacrifices with Christ's sacrifice renewed in the Eucharist. Araw-araw meron tayong pinagdaraan ng hirap, maliit, malaki. Sana matuto tayo na ialay o iugnay iyan sa mismong sakripisyo ni Jesus sa krus. So yan mga kapatid, ang dalawang may babahagi ko sa inyo as we conclude this topic about the Eucharist. No? So ngayon, we will have a short break and we will wait to your questions and we will entertain them. I will try to answer them, no? At sana magkaroon kayo ng mas maliwanag na pagkaunawa sa temang ito o sa katuruan ng simbahan. So we'll have a break. Magkita-kita po tayo mamaya. Nagbabalik tayo para sa ikalawang yugto ng ating doctrinal formation. Ito po ay pagtugon na sa mga katanungan na ipinadala ng ating mga kapatid na sumusubaybay o dito man sa loob ng simbahan na nakikisa sa ating doctrinal formation. Unahin na po natin ang katanungan ito. Father, ano po ang mas mahalaga? To receive the Holy Eucharist by kneeling and by tongue? Kasi na-consecrate na yung host. Ano ang mas mahalaga to receive the Holy Eucharist? By kneeling and by tongue? Actually po, hindi ko alam yung tanong nyo. Kasi anong mas mahalaga? Ibig sabihin, may kinukumpara ka. Ano kinukumpara mo? Ay wala naman sinabi kong ano. Pero ang punto ay, it is your disposition. No? It is your disposition on how you receive our Lord. No? At the end, kahit sabihin mo pang nakanil ka pa, baitang ka pa, pero may mortal sin ka naman, nakita nyo? What is important is, first of all, your disposition to receive. No, it is not the manner how to receive. But of course, it has been encouraged to receive our Lord reverently. No, reverently. Ibig sabihin may paggalang. Kung anong pag-unawa mo sa paggalang, edi ganun mo tanggapin ng Panginoon. So that is how I would answer this question. No? Next. Na tanong. Good evening po, Father. If going to Mass, we can already ask for forgiveness, pwede na po bang di mangumpisal? Pwede mangumpisal kung ang kasalanan nating nagawa ay venial sin. Because it can be removed by the I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. But, if our sin is mortal sin, that's another case. We really have to go to confession. Okay, next. Sabi po ng mga alagad ni Manalo, kanibal na po tayo dahil literal natin kinakain si Kristo sa misa natin. Paano po natin ito ipagtatanggol? Simple. Napakasimple. Again, go back to chapter 6 of John. Anong sabi doon ni Jesus? Siya mismo sabi, ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Ngayon, sinong sabi nun? Si Jesus? Sinong papaniwalaan mo ngayon? Si Jesus o si Manalo? Eh kung si Manalo ang hinampas, si Manalo ang ipinako sa krus, si Manalo ang namatay sa krus at muling nabuhay, paniniwalaan ko si Manalo.
Pero dahil hindi si Manalo ang nagpakasakit at hindi siya Diyos, ba't ko siya papaniwalaan? Simple. Di ba? Mas papaniwalaan ko yung mismo nagsabi at siyang nagpakasakit at namatay sa akin. That's how you defend your faith and explain your faith. Kasi, sabihin mo, kanibal. Okay, kanibal? O kanibal? Sabihin mo, vampira kung vampira, aswang ko aswang. Paano man sabihin yan? Pero at the end of the day, sabihin mo, that is what Jesus wanted. And Jesus is the one who sacrificed himself on the cross. Jesus is the one who instituted the Eucharist. Nakuha nyo? Kaya simple lang, di ba? Napakasimple kung paano sila questionin. Kasi ito tatandaan nyo, kapag taglay mo ang katotohanan at ang katotohanan iyan ay nasa simbahan, kaya mong ipagtanggol yan. Kaliwa, kanan, taas, baba. Pero ang mga gawa-gawang simbahan dyan, na hindi nga nakausap si Kristo ng harap-harapan, hindi tinawag ni Kristo sabihin, Oy, Manalo, follow me. Ba't ka susunod sa kanya? Mas papaniwalaan ko pa nga, si Mateo, na tinawag ni Jesus habang nakaupo, follow me. Si Pedro, follow me. I will make you fisherman. Pero ba't ko papaniwalaan ng isang tao na namuhay how many centuries bago kay Jesus at sasabihin, nagpakita sa kanya si Jesus? Come on. Ha? Minsan po, bilang mga Katoliko, gamit nito. At hindi lamang ito, magdasal. Learn the life of Jesus and you will know. Ask also the light of the Holy Spirit how to explain. Okay? Madalas po natin marinig sa mga homilya ang pagpapatawad sa iba. Pero paano po ba, Father, ang pagpapatawad ng sarili? Paano po ba, Father, ang pagpapatawad ng sarili? Alam niyo po, ito ang minsan nagugulumihanan rin ako. Kasi may mga tao hinihiwalay ang sarili sa siya. Yeah? Nagkasala ang sarili ko. Dapat patawarin ko. Alam niyo, pasensya na kayo, I'm not an expert psychologist. Pero, not that I'm making fun of it because there is a branch of science called psychology. Pero hindi ko maintindihan talaga sa Europa, sa Estados Unidos. Ewan ko, nabalitaan niyo ito. Pag hindi niyo nabalitaan, sabihin niyo sa akin, kaya kong i-share yan sa inyo. Meron ba namang isang babae, sabi niya, pwede ko bang pakasalan ng aking sarili? Ayan, natawa kayo ha. Pag meron sa akin may mag-PM, Father, parang nag-joke ka naman, papadala ko sa inyo. There was a woman, hindi ko lang alam kung sa US, sa Europe, pero ganun, I want to marry myself. Eh di naglakad siya sa altar, papakasalan niya raw kanyang sarili. Pero definitely ang altar na iyon, hindi katolika. Kaya sa katanungan, paano ko, Father, papatawarin ang aking sarili? Well, first of all, I do not know directly how to answer you. But one thing I can say, walang bagay dito sa mundo na hindi nakukuha sa dasal. If you are undergoing whatever it is, be present in front of the tabernacle, in front of the Holy Eucharist, make a holy hour, adoring God, visit the Adoration Chapel every day, talk to Jesus. Yun ang masagot ko. There's no way na hindi kaya ni Jesus kapag kinausap mo na siya. Tandaan natin, He is the divine healer. Sunod pong katanungan. Sa mga unang panahon po ng Kristyanismo, literal na tinapay ang ostia. Pero bakit ngayon po, Father, itsurang wafer na ginagamit sa misa? Kailan po nagbago ang tinapay? Actually po, it is the matter of preparing it. Kung tutuusin, hindi ko alam kapatid na nagtanong nito, hindi ko alam kung you are familiar with neo-catechumenal way. Ha? Ang nanay ko po kasi neo-catechumenal. Every Eucharistic celebration, they do not buy it in St. Paul or in other religious. They bake their own bread.
Kung ayaw mo rin maniwala, nag-vlog ako nito. Kasi di ba, ng pandemya, sabi ko, walang magawa, baka masiraan ako ng ulo. Ha? So lahat na lang, pinasok ko na yata, pagkarpentero, vlogging, lahat. So nag-vlog ako, at inalala ko, kasi may nagtanong rin ganito when I was giving doctoral formation, Father, paano yung tinapay noon? Simple. Kumuha ka ng flour and water. Walang dagdag. Nagkataon lang kasi ngayon, yung sabi niyong wafer, kasi may mga makinang ginagamit. So actually, it is still flour and water. Pag mapuntahan yung mga gumagawa nito, nakita ko sa kanila na meron silang presser. Anong presser? Yung talagang dinidiin. Sa sobrang diin, ang lumalabas po ay napakanipis. Well, canonically, liturgically, correct siya. Theologically, correct siya kasi ang ginagamit naman ay walang halong tinatawag na pampalsa. So, yeast. So, para sa atin, tama yun. Nagkataon lang sabi wafer kasi nga nasobrahan ng nipis. But, tandaan natin na kahit manipis ito, again, it is bread. Pero sabi ko nga, kung makadalo ka ng neocatechumenal, they are making it. No? Ewan ko kung nakita nyo, but you can search it in my Facebook. Meron akong ginawa noon. Ayan, magsisearch naman dito ang mga kapatid natin sa loob simbahan. Father, talagang gumawa kayo? Yes. Ha? And some even, nag-comment doon. Okay, anyway. Next question. Ay, nawala ng mga tanong. Ito. Wala na ba? Sandali po Okay. Bakit po sa iconography, may hawak pong bungo ang mga santo? Anong simbolo ng bungo, Father? Very good question. Alam mo, akmang-akma ito dahil nalalapit na rin ang All Saints Day, All Souls Day. Ang mga santo, in fact, hindi lang may hawak. Ang iba sa kanila kapag nag-aaral, St. Thomas, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz, may mga bungo sa kanilang study table. Ako may kilala ko pare, hindi ko napapangalanan, friend ko sa FB. May bungo rin siya sa table niya. Ang gusto lang malaman kung tunay yon o hindi. Pero ang dahilan noon is to remind them about the shortness of our life. That one day, my dear brothers and sisters, magiging ganyan din tayo. Ang tanong lang, kung magiging ganyan tayo, ang binigay bang buhay sa iyo ng Diyos, ginamit mo to the fullest? Mga banal, ganun kasi sila paalaala. Okay? Father, sa Orthodox, may libadura po ang ostia. Legit pa rin po ba yun? Well, yun nga ang isa sa mga pag-uusap theologically, dahil ang ginamit ni Jesus ay without yeast, walang libadura, no? Dahil yun ay may malalim na simbolismo kapag ipinagdiriwang Pasko ng mga Hudyo o yung paggugunita nila ng kanilang pag-alis sa Ehipto. So, the bread that they were using, walang libadura. Ngayon, pag tinanong nyo, legit po ba yun? Hindi ko alam kung ibig sabihin legit. Tama po ba? Valid po ba? Kung Catholic ka, definitely hindi. Pero kung Orthodox ka, maniniwala ka. No? So, yun ang doon. For us Catholics, it should not be. Father, tama po bang isipin na sa lahat ng tangible item sa ating simbahan, ay ang ostia lang ang pwede nating sambahin, ang ostia? Yes. Sa ating simbahan, ang pwede mo lang sambahin talaga ay ang Eucharistia, ang ostia. Kaya minsan nakakalungkot, no? Kasi kapag tinatanggap natin sa kamay, you can say a lot of words of thanksgiving, of adoration, because that is God in your hand. Pero ang iba, wala lang. Kaya ako talaga, way back,
I was learning catechesis. Receive it through the mouth, and once you consume it, Jesus is very close to your heart. Spend moments, time, talking to Him. Huwag mo nang kausapin ng iba. Okay? Sunod na katatungan, kung ang isang tao gustong magsimba araw-araw, pero hindi po may sagawa dahil may alaga na bata, anong tanong? E di, may alaga na bata, kung ang bata malaki na, dalhin mo sa simbahan. Kung maliit pa, dalhin mo sa simbahan. Bakit? Well, mas maganda nga ng batang iyon, murang edad pa lang, dinadala mo na. That child will be blessed. Malay mo, pagdating ng araw, no? Ang batang iyan, kung lalaki, maging pare. Kung babae, maging madre. We do not know. It's up to God. At ito, ang sabi ko sa inyo, minsan kasing iba natatakot, Father, maiyak, ganon. Mag-iyak, doon ka lang sa likod, no? Pag malakas ang iyak, labas. Pero ito tatandaan nyo, ang simbahan na walang umiiyak na bata, mamamatay balang araw. Bakit? Kasi kung wala nang umiiyak na batang simbahan, ibig sabihin, matatanda lang dumadalo. Pagdating ng araw, wala nang sisimba. Pero pag may naririnig ka sa simbahan, na iyak ng bata, ingay ng bata, you should be happy. Because that church, that parish, will have a future. Pero kapag ang nagsisimba na lahat matatanda, ay nako, 50 years from now, baka masara ang parokyang iyan. Natatawa sila dito sa loob. That's the truth. Good evening po, Father Mark. Pagdating po ng Holy Communion, kahit kalahati na yung ostia na dumating sa akin, kasi paubos na, considered pa rin bang buo? Yes. Even the smallest particle, it is the body of our Lord. Kaya nga mapapansin nyo, kahit ang pare, napakalit niyan. Minsan, kasing laki na lang ng butil ng iodized salt. The priest will make sure na makonsume yan kasi bahagi yan ng katawan ni Kristo. Kaya nga, kapag tinatanggap nyo, yung mahilig tumanggap sa kamay, ako talaga sinasabi ko sa inyo, kung palagi ka sa kamay, make sure na dilaan mo rin ang iyong palad. Kasi you do not know, lalo na kung matanda ka, mahina ang mata, kuha mo lang malaki, paano maliit? That's the body of our Lord. Kaya yun ang akin pong, mga reservations ko, especially sa pagtanggap. Kung natanggap ka sa kamay, dilaan mo. Pagkatapos, pagkakumso na malaki, dilaan mong buong palad mo because you do not know kung may naiiwan doon na maliliit na bahagi. What is the difference between the Eucharist and the Mass? Sana naabutan mo yung number 2 ba yun? Different names of the Eucharist. Nandun yun. Eucharist, Thanksgiving, Mass, Mission. But it's the same celebration. Does the Holy Communion at the Eucharist the same? Same question. Balikan mo na lang kanina. Na number 2 ba yun? Yeah, okay. Number 2, main ideas. Father, is it possible, pwede pa rin po ba mag-communion kahit may venial sin ka? Pwede, lalong-lalo na kung nagsimula ka talaga sa misa kasi ang venial sin mo nabura dahil nga sa I confess. Kaya na sinasabi ko, huwag kang papalate sa misa. No? Hindi yung nandun ng pare, darating ka homily. Mga ganyan. Good evening po, Father. In attending Mass, paano po natin ihahanda ang ating sarili? I think this is the last question, but very beautiful. Good evening, Father. Paano natin ihanda ang ating sarili sa misa? Following the life of many saints. Bukas, halimbawa, may misa. Ngayong gabi pa lang naghahanda na sila. Maraming paghahanda yan. Una, externally. Siyempre, ang damit mong susuotin. Handa mo na. Lalo na pag Sunday. Hindi yun, ano bang dadamitin ko? Hanggang malit ka na. May mga ganun kasi, no?
Mga anak nyo, ganyan. Lalo pag dalaga, gabi pa lang. Aside from the external, internal disposition, magsisimba ka bukas. Huwag ka na manood ngayong gabi, aabutin ng 12 o'clock, 1 o'clock na pelikula, dahil wala namang ano bukas. Pagdating bukas na misa, makita ko, wow, agree ang taong ito habang ako nag-homily Yun pala, inaantok. Internal disposition. Be excited that you will receive Jesus. At the same time, mahalaga kaya nga merong mga patnubay sa misa, misalet, no? Read beforehand the readings. And aside from it, no, pag papunta ka na ng misa, huwag kang mahuhuli. It would be better na dumating 5-10 minutes. Bakit? Ito palaging suggestion ko. Pag dumalo ka sa misa, make sure na magdala ka rin ng mga pangalan ng mahal mo sa buhay. Lord, I'm attending the Mass. Gusto ko po isama sa panalangin ko mga taong ito, mahal ko sa buhay. Lalo na ito, pinsan ko may pinagdadaanan po ito. See? Ganun po yun. So maraming pamamaraan yan. External, internal, immediate, no? Yung malapitan na, tapos mahabang paghahanda, dagdag na katanungan. Father, during Holy Communion, nalaglag ang ostia na hindi inaasahan. Sino ang dapat kumuha kasi na-consecrate na? Definitely the priest, number 1. Pero kung hindi yun sa priest, yung lay Eucharistic minister, yun ang kukuha. And make sure, katulad ng sinasabi ko sa lay Eucharistic minister, sa altar servers, dito nahubog naman sila, no, magdala palagi ng purificator. No, kasi yung purificator na yon, lalo na kung binabasa, dinadampi doon sa sahig na pinaglalaglagan. Ba't dinadampi? Kasi kung may mga maliit na particle, pagkakuha, yung mga maliit na particle, didikit na rin sa purificator, and that should be done na ang paglalaba sa mga MBG. Okay? So mga kapatid, salamat sa Diyos, no? At natapos ang ating mga katanungan. Sana po nakatulong na naman ang ating doctrinal formation gabi. Ngayong gabi, asahan po ninyo na sa susunod magpapatuloy itong ating pag-aaral tungkol sa Eucharistia kasi mahabang tema po ito. Sabi ko nga, 5 or 4 topics. Okay? So every second and fourth Saturday, pasensya na po kayo, nilagay po natin na 8 o'clock ang ating doctrinal sa kadahilanan na meron po akong, ang tawag nito, misa po sa Feliz. Wow, social si Father Feliz. Nalilate po ako pag-uwi, kaya ayoko mag-antay po kayo. So muli, maraming salamat. Ngayon, magdasal po tayo bilang pasalamat sa Diyos. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, who lives and reigns forever and ever. May the Lord grant us His peace and life everlasting. Glory to the Father, to the Son, the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panunood, pakikisa, at pag-aaral sa katuruan ng simbahan. God bless po. Magkita-kita tayo muli. Salamat.